Uy, yung mga balo yung pakita dito ha. Sama-sama Meron ka pa ba nga dyan? Ere, atin ko. Duterte! 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 Asia at mga OFWs sa all around the world for showing our unwavering support sa ating former President of the Republic of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte. So, start po muna tayo sa opening prayer led by Ms. Tintin and then the Philippine National Anthem. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Almighty and everlasting God, we come before you today with hearts and full of hope and a deep desire of peace. We gather as one nation, united in our yearning harmony, understanding and healing. In this moment, collective prayer, we seek divine guidance, strength, and protection. We ask for your blessings upon our nation, that we may be a light of peace and hope to the world. May your presence guide us through challenges, and may we always strive for a future where love, respect, and understanding prevail. In your holy name we pray. Amen. Here's gonna be our welcome address from our Maisog Croatia President, Mr. Dan De Morito. What could have been our Sunday morning had PRRD was not forcefully, or you could use your own adjective, forcefully or illegally, sent to The Hague or ICC? Maybe natutulog pa tayo, nagkakape tayo sa bahay natin, or nag-prepare para makipag-usap sa mga family natin. But, why are we here? And why do we care? Okay? So, good morning sa inyong lahat. Dobro Yotro. Magandang umaga. Naimba gabigat. Maayong buntag. Sino mga Cebuano, Cebuana dyan? And salam alaikum. Okay? In the summer of 1963, 250,000 people showed up in the Mall of Washington, D.C. to hear Dr. Luther King speak. No invitation was given, no website, walang WhatsApp, walang Facebook account dati, no Friendster, but people came to hear Dr. Luther speak. Paano niya ginawa yun na maraming taong pumunta sa kanya? He went to tell people what he believed. And those people who believed what he believed took it as their own cause. It was not about black and white people, dahil 25% of those people were white people. And how many people came for him? Zero. They came for themselves. Dahil naniwala sila kung ano sinabi niya, I believe, and those people who believe it, pumunta sila doon. Now let's shift it fast forward. On March 11, 2025, everyone knows what transpired. Illegally, they brought PRRD to ICC. Thus, hashtag Bring Home Duterte echo from all corners across continents. So maraming
sasabi na bring home Duterte dahil alam natin kung anong nangyari. Illegally or being kidnapped. So sabi ko sa inyo kanina, anong adjective ang ibigay niyo doon? Papasok yun. Wherever there is a Filipino, merong mga nagsusumigaw na ibalik natin si Duterte. He is labeled by others as a bad guy. But why everyone, or most of us people, loved him? Bakit kaya we care for PRRD? Because we believe in what he believed for our nation. We made his cause yung cause din natin. He is not a villain. Hindi siya yung pag sa mga may movie, siya yung kontrabida. Hindi siya ganon. In fact, he is a protector. A man who stood up for the poor, who fought against crime, and most importantly, spoke the language of the people. When Duterte speaks, he speaks from inside. Kaya nakaintindihan natin sa lahat, heart to heart. A strong leader who loves his country in his own apologetic way. Maybe painted by some critics, but everyone loves him. There has never been a statue erected to a critic, so wala tayong pagbabasehan doon. A critic may be there, pero normal yun. We can respect that. So huwag tayong magsawang magdasal para sa kanya. Huwag natin siyang iwan mag-isa dahil hindi niya tayo iniwan noong siya yung nag-lead ng ating bansa. So sa lahat ng dito po, salamat sa pagpunta ninyo. We are Filipino for? We are a Filipino for? Nothing. My name is Dan De Morito, the president of Maisog in Croatia, and I am a Filipino for? Nothing. Salamat po sa lahat. Who is the best president of the Republic of the Philippines? Prayer for comfort for our Tatay Rodrigo Duterte, our former president. Let us pray. God of all comfort, our very present help in trouble. Be near to Tatay Digong. Look on him with the eyes of your mercy. Comfort him with a sense of your presence. Preserve him from the enemy. And give him patience in his affections. Restore him to health and give him your eternal glory through Jesus Christ our Lord. Amen. Una-una, nagpapasalamat ako sa buong kababayan ko na nandito ngayon sa Croatia na sumusuporta sa ating former President Roa Rodrigo Duterte. Nandito kami ngayon sa maliit na pagpupulong ngayong umaga dahil sumusuporta kami sa aming Pangulo na sinenback sa ICC. Ngayon gusto namin siyang maibalik as soon as possible. Kaya kami sumusuporta sa kanya ngayon. At sana madinig ng ICC yung aming panawagan na si former President Roa Duterte maibalik sa madaling panahon sa aming bayan. At sana sa mga kapwa ko Pilipino, meron tayong panindigan isa't isa sa atin. Pero ang pinaglalaban natin ngayon dito is yung kung anong nagawa ng ating Pangulo sa Pilipinas. At nakikita naman natin kung ano yung nagawa niya at napakinabangan natin hanggang ngayon. Ako po ang inyong manlingkod na sumusuporta sa ating dating Pangulo sapagkat sa akin pong karanasan noong kapanahon niya, alam mo po sa dami ng nagdaang mga presidente, marami po akong nakitang pagbabago nang siya ang umupo. Aminin naman po natin na hindi. Oo, totoo. Sabihin niya po natin
na sa kanyang panunungkulan siya ibinibintang sa kanya na maraming namatay na drug addict. Pero ang tanong, inisip po ba natin yung mga pinapatay ng mga adik? Ginagahasan ng adik, kahit anak, pamilya'y pinapatay. Pag nahuli, anong sinasabi? Ako po ay nakadroga. Bakit po hindi natin tinatanong yung iba na nailigtas ng ating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs? Lagi lang po nating tinatanong ay yung biktima ng mga pulis. Sinabi po ba ng ating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa mga pulis na patayin ninyo ang adik? Hindi po. Ang sabi niya sa mga pulis, patayin niyo kung lalaban. Yung pong mga pulis na nakasuhan dahil sa pumatay ng walang kasalanan, doon po bang nakulong sila? Pinalaya po ba ng ating Pangulo? Hindi. Hindi po niya kasi tinutolerate ang maling ginagawa. Kaya dapat po, tayo mga kababayan, tayo magkaisa sa pagsuporta na ang ipalaganap sa ating bansa ay naaayon sa tamang batas. Hindi batas ng politika. Hindi po namin kayo kinakalaban sa bansang Pilipinas. Kami po ay lumalapit sa inyo, humihiling na mapauwi na sa ating bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. At gusto ko lang pong i-share yung naging experience ko sa mga adik. Kasi una kong nagpunta sa Maynila, sa Malate, kasi mag-abroad sana akong papuntang Taiwan. Kaso, nagbumula ako ng Batangas kasi doon ako nakatira sa chewin ko. Tapos nagpunta ako sa Malate, doon sa harap ng agency na ina-applyan ko. Ang maaga yun, alas 6 ng umaga, nakadating ako doon sa Malate. Alam mo yung experience ko doon kasi maraming adik, 2005 pa yun. Tapos nilapitan lang ako ng adik na dito, inanuhan ako ng ice pick. Sinabi sa akin na ibigay ko raw yung pera ko kasi alam nila na may pera ako pangbayad sa agency. Tapos sabi ko, Kuya, wala naman akong pera. Ang pera ko is pamasahe lang. Pero alam ko na may pera ako nakalagay sa ilalim ng sapatos ko kasi sinabi yun ng tita ko na Mikay, yung pera mo na pangbayad mo sa agency, huwag mong ilagay sa bag mo, ilagay mo sa sapatos. Kasi maraming mga adik sa Maynila. Kaya yun yung experience ko na hindi ako natuloy nag-abroad sa Taiwan kasi nung inanuhan ako ng ice pick dito ng adik, umuwi ako ng Batangas at nagkataas yung lagnat ko kasi sa trauma ko hanggang ngayon. At ako din, mula nung nag-uwi ako doon sa amin, sa probinsya namin kasi taga Misamis Oriental ako, na-experience ko rin na muntik na akong ma-rape ng adik na kapitbahay namin. Kaya nagpapasalamat ako na si Pangulong Duterte ang naging presidente kasi nung bumalik ako sa Maynila 2019, pumunta ako ng Dubai, maayos na ang pamamalakad, makakalakad ka na ng gusto na kahit nasa sasakyan ka, nasa jeep ka, maano mo na yung cellphone mo na walang mga adik na nagano kasi takot talaga sila. Kaya ako, pinaglalaban ko na si Pangulong Duterte ay ibalik natin sa Pilipinas kasi dapat doon siya, ang hustisya natin dapat, doon ang unang proseso. Hindi siya idiretso doon sa ICC. Kaya yun lang ang isi-share ko. Mahal na mahal ko talaga si Pangulong Duterte kasi kahit ako, naano ko na ang tunay na pagbabago na nakikita ko dahil kahit na yung mga kapitbahay namin may mga adik at talagang nagtino sila. Yun lang. Duterte, bring him
ba? Pinapilit mo. Good day everyone! Nandito tayong lahat para sa ating pinakamamahal na FPRRD. Hindi natin matanggap ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon sa ating beloved FPRRD. Tayo ay nasasaktan kasi alam at nakita at nararamdaman natin ang kanyang pagmamahal at malasakit sa bawat Pilipino, lalo na sa bansang Pilipinas. Tama po? Sa pamuno niya, ramdam natin ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Sa Pinas, kahit na maglakad pa sila ng kahit hanggang anong oras, at kahit gabi, ginawa niyang 10 years ang passport, nilinis niya ang Manila Bay, nawala ng pag-asa na malinis pero ginawa niya. Siya lang ang presidente na nakagawa nito. Siya lang din ang presidente na nakaisip na linisin ang mga, kumbaga, ang mga adik, na kasi sa base experience ko dun sa tatay ng 2 kids ko, addict talaga siya. But then, nung si President Duterte yung naging presidente natin, naglaylo siya, nagbago siya sa awa ng Diyos at sa tulong ng ating FPRRD. Yun, so ngayon, ipinagdarasal natin na sana maibalik na si Pangulong Duterte sa Pilipinas para naman din ang mga Pilipino ay mawala na ng masakit na kung ano may nasa sa loobin natin. Mahal na mahal natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay si Pangulong Rodrigo! Thank you. Isa po ako sa napauwi ni Duterte noong 2017 from Saudi Arabia. Marami po kami doon nung panahon na yun kasi yung amo ko hindi siya ganun kabait. Anong 2017 po, nasa 600 plus po kaming mga OFW na tinulungan po ni Duterte na makauwi sa Pilipinas ng libre po. Hindi niya po kami pinabayaan na lahat po ng kailangan namin sa isang accommodation is tinatawag na bahay kalinga po. Yung ampunan po ng mga taka sa amo, yung may mga kaso ng rape, mga kaso ng yung nasa death penalty po. Pero totally po, pinauwi po talaga lahat ni Duterte. Tunulungan niyo po lahat ng mga Pilipino. Kailangan ng tulong sa embahada po ng Pilipinas sa Saudi Arabia. Yan lang po. Duterte po, kaya lahat po na nagpapasa kanya, nagiging po. Away po talaga ako kasi experience ko po talaga na mapauwi niya, matulungan niya. Isa po ako doon sa nagpapasalamat at parang ng utang na loob po kay Duterte. Yun po. Thank you! Duterte! Thank you po! Magandang umaga sa ating lahat. Sa totoo lang, first time kong sumali sa mga rally kasi hindi ako sanay sa mga ganito ba. Mahihain ako eh. Pero dahil kay PRRD, gagawin ko lahat para sa kanya para marinig yung voice natin sa international media na hindi tayo sangayon sa ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para kay PRRD. Ito pang muling balita na napanood natin. Nung kinalagkat nila si PRRD papuntang ICC, nakipagtulungan sila sa international police. Pero nung nag-apply sila ngayon ng interim release para kay PRRD, ang sabi ng Malacanang, hindi sila makikipagtulungan sa ICC dahil walang jurisdiction. Yun ang masakit doon. Nung pwedeng makabalik si PRRD para sa interim release, ayaw na nila makipagtulungan sa ICC. Kaya nakakagigil. Sa totoo lang talaga. Pero huwag tayo tumigil. Huwag tayo tumigil na magtipon-tipon, magpahayag ng saloobin natin para kung araw-araw gawin natin para magising ang international media at magising ang iba't ibang bansa para tulungan na mapabalik si PRRD sa Pilipinas dahil sobrang
sin would look at me with love and watch me rise again. Who am I that the boys that come to see would go out to the rain and come to storm at me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a paper in the winds tell you, hear me when I'm calling. Did you cast away when I'm falling? And the truth be who I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a people and the winds tell you, hear me when I'm calling. Did you cast with me? I'm falling, and it told me who I am. I am yours. Thank you, thank you. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang